Yung ating pong title ngayon ay yung ICC ay walang jurisdiction. Mainit pong pinakalat nung isang araw pa na yun nga, ang ICC raw ay papasok dito sa Pilipinas at sasalawlain ang ating proseso dahil meron daw pong warrant of arrest. Alam mo ninyo, balangkasin lang natin, yung matagal na natin at paulit-ulit natin tinatalakay kahit sa ating kampanya. Alam mo ninyo, bilang Pilipino na naninirahan sa isang democratic and republican state na meron pong demokrasya at mga batas na umiiral, buhay ang saligang batas, wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, hindi lamang dahil tayo ay nag-withdraw sa kanila nung panahon o pamunuan o pagiging Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, wala pong puwang ang ICC sa ating system of laws at sa ating democratic system. Paliwanag ko po sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po'y nanonood. Alam mo nyo, kaya ko sinasabing walang jurisdiction. Dito po sa atin, sa Pilipinas, bago ka pahintulutan ng kahit anong piskalya na magsampa ng kaso kanino man, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kahanap buhay mo, kung sino man. Una kong titingnan dyan, ito ba ay napapabilang sa hanay ng mga kaso na dapat munang sumailalim doon sa tinatawag nating katarungang pambarangay. Yung pong kinakailangan sumailalim sa conciliation o mediation process, dyan po sa barangay. Sapagkat kung ito po ay kasama sa mga kaso, kagaya halimbawa po ng ejectment or forcible entry o unlawful detainer o yung mga slight physical injuries, kinakailangan po yan dumaan o sumailalim sa tinatawag nating katarungang pambarangay law. Hindi po yan i-entertainin ng korte, hindi po yan i-entertainin ng ating mga prosecutor's office kung hindi po kayo dumadaan at sumasailalim sa katarungang pambarangay law. So kinakailangan muna, dumaan ka sa conciliation and mediation process. Pagkatapos yan, kung talaga hindi magkasundo, yan pa lamang maaari ka nang tumakbo sa iyong piskalya. Kung ikay naninirahan sa munisipyo o sa syudad o kung di man sa provincial prosecutor's office. Yan po yung ating system of laws pagdating sa pagsasampa ng kaso. At pagkatapos po niyan, kung sakaling sasabihin ng piskalya o ng prosecutor's office that there exists a probable cause sufficient to engender a belief na maaaring itong maging resulta ng isang pag-conviction, ay irerekomenda ang pagsasampa ng kaso sa Metropolitan Trial Court o kaya sa Regional Trial Court. At pag hindi po kayo masaya sa naging hatol o desisyon ng Metropolitan Trial Court o Regional Trial Court, bukas po ang ating tinatawag na Court of Appeals. Ibig sabihin, kung hindi ka masaya, sa tingin mo agrabyado ka sa naging desisyon, pwede mong iapela yung naging desisyon ng MTC, ng RTC sa Court of Appeals. At pagkatapos po niyan, pagkatapos ng ilang taon o mahabang panahon ng pagbibista, hindi ka pa rin masaya o kaya kabaliktaran naman ang nangyari, yung isang litigant naman ang hindi masaya, maaari pa rin umakyat at mag-apila sa Supreme Court. Yan po ngayon yung baitang ng ating mga korte pagdating sa ating batas na umiiral. Kaya kung titingnan ninyo, buhay na buhay po ang ating system of laws. Buhay na buhay po ang ating piskalya na nasa ilalim ng Department of Justice at bukas po lahat ng ating korte na nasa ilalim naman ng Judicial Department of Government, pinakamataas ang Korte Suprema. Kung ating pong naunawaan na ito, tanong po natin sa ating lahat, saan papasok ang ICC? Bukas po lahat ng ating tanggapan kung humihingi tayo ng katarungan. Kaya po lagi ko sinasabi, walang jurisdiction ang ICC. Ito'y bahagi lamang
ng patuloy na political persecution or harassment. At hindi po nakakabuti sapagkat yung mismo dapat ang nagpapakalma ng sitwasyon ay ang ating gobyerno. Subalit ang sinasagot po ng mga tagapagsalita ay baka meron o hindi sila nakakatiyak pero lumalabas na ho. Sa halos sa bagay wala tayong asahan sa traditional media. You have to get your news sources from other credible and worthy sources sa online. Sapagkat pagka kayo ay kumukuha pa ng inyong balita sa mga pahayagan, may problema ho kayo, nagpapagaslight po kayo. Maging mapanuri po tayo kung saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Uulitin ko, walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice, ang mga provincial, ang mga city prosecutors, bukas po ang kanilang tanggapan. Kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Hey, Marie Chris, thank you. Thoughts on VP Sara impeachment, kagaya po ng ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ulitin ko, mula sa pinaka-basic, mula sa pinakaunang baitang ng ating justice system, yung katarungang pambarangay law, bukas po ang ating system ng batas. Bukas po at umiiral ang ating demokrasya. Bago ka makapagdemanda ng kahit sino, kinakailangan mong dumaan sa barangay justice court, sa barangay justice system. Bukod po dyan, bukas ang lahat ng tanggapan ng prosecutor's office sa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang tanggapan ng ombudsman kung kayo ay may complaint, whether anonymous o papangalanan po niyo yung sarili niyo bilang complainant laban sa mga tiwali, mapang-abuso at namapagsamantalang taong gobyerno. Bukas po ang Sandigan Bayan, bukas po ang MTC, bukas po ang Regional Trial Courts, bukas po ang Court of Appeals, bukas po ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, bukas ang Korte Suprema. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Maliban na lamang kung sasabihin mismo ng gobyerno na meron tayong failed judicial system. Hindi naman papayag ang ating judicial department sapagkat buhay na buhay po yung ating judicial system. In fact, bakit kung hindi gumagana ang ating judiciary, bakit patuloy pa rin ang selection process sa mga nag-a-apply na maging MTC or RTC judges? Bakit po patuloy pa rin ang pag-promote at pagproseso ng mga aplikante para maging hukom diyan sa Court of Appeals, diyan sa Court of Tax Appeals, all the way hanggang diyan po sa Sandigan Bayan, all the way sa Korte Suprema. Sapagkat kung hindi po umiiral ang ating judicial system, if we have a working judicial system, di dapat hindi na po nag-a-appoint ng mga bagong judges at justices. Di po sana hindi na nag-a-appoint ng mga bagong miyembro ng Public Attorney's Office. Hindi na po sana tayo nag-a-appoint ng mga bagong prosecutor o piskal. Kaya makikita natin sa luhat yung nagiging naratibo ng ilan na patuloy ang pagmamanipula, pagbubudol sa sambayan ng Pilipino na meron daw pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po. Walang jurisdiction ng ICC unless and until yung gobyerno mismo, not even the executive department, yung judiciary mismo magsasabi na hindi na nila kaya magpatupad ng ating judicial system sa ating bansa. Diyan lamang
makakapasok ang ICC. Pero malayo pa ho tayo dyan at hindi tayo darating dyan. Buhay ang ating demokrasya, buhay ang ating sistema ng hustisya, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa.